So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay bibigyan nating solusyon mga boss yung isa sa mga humihingi ng tulong o humihingi ng advice mga boss patungkol sa nangyari sa kanya. So eto mga boss, so yan yung kanyang tanong mga boss dyan sa FB page. At sinasabi niya dyan bakit o ano ang dahilan mga boss kung bakit naglalak yung ating braking system dito sa ating front brake mga boss. So yan yung bibigyan nating solusyon mga boss. So ituturo natin mga boss kung bakit nangyayari yan at ano yung dapat na solusyon natin dyan mga boss. So dito ay gagamit tayo mga boss ng brake cleaner mga boss. So ito yung ating gagamitin. So Flamingo brake cleaner mga boss. So yan yung ating gagamitin para linisin natin yung ating braking system dito at yung ating brake pad pati na yung ating disc plate mga boss. So dito para matanggal natin yan mga boss ay kailangan nating tanggalin tong tornilyo na to. So dito mga boss kailangan natin ng etong part na to ay kailangan natin ng close range mga boss. So ito yung gagamitin natin, 14mm, at yung ating pangontra mga boss dito sa kabila ay 19mm mga boss. So gagamit tayo na ito dahil wala tayong available mga boss na 19mm mga boss na close range. So yan, kontrahin natin ng 19 dito at dun sa kabila ay 14mm. So yan yung mga kailangan natin. Ito Flamingo brake cleaner. Syempre kailangan din natin ng grasa mga boss para malubricate natin yung part na yan. At toothbrush mga boss na luma para makiskis natin yung mga dumi na nabuo dyan sa part na yan mga boss. So yan, okay, simulan na natin yan. So dito mga boss, para matanggal natin tong part na to ay kailangan natin gumamit ng 8mm para tanggalin natin to. So para ma-release natin yung mga brake pad dyan sa part na yan. So okay, so pagkatapos natin ito matanggal mga boss ay eto na. So okay na yung ating brake pad, natanggal na natin. So okay pa naman yung ating brake pad, so hindi pa naman siya ganun kanipis. So etong ating brake pad mga boss ay nagamit na natin siya ng 2 years at 2 months mga boss. So 2 years and 2 months na ginagamit natin to. So yung ating motor ay almost 18,000 km mga boss yung tinakbo. So ito yung ating brake pad. So tabi lang natin to mga boss. So pwede na natin tanggalin tong part na to. So hilain lang natin to. Okay.
So yan. So tanggal na. So ito yung kanyang loob mga boss. So tanggalin din natin tong part na to para malinisan natin na maayos. So yan. So pag tatanggalin natin to mga boss, lagi nating tatandaan na etong part na to ay nakatalikod yan dito. So yan. So dito, etong part na to ay nakatalikod to dito sa part na yan. So check natin. So dito halos parehas naman siya. So hindi tayo malilito mga boss kung ito ba ay nasa taas o ito ay nasa baba, dahil parehas lang naman yung kanyang format o yung kanyang itsura mga boss. So yan, tabi rin natin to. So dito gagamit tayo ng ating brake cleaner. So tanggalin muna natin to, itong goma na to, linisin din natin itong part na to. So yan, makikita natin dito mga boss na medyo may bungi na itong ating goma dito. So linisan na lang din natin to. So tabi natin. So itong goma na to mga boss, kailangan to hilain natin to. So pero pag kahit di na natin yan hilain mga boss, huwag na natin tanggalin, baka mapunit tong ating goma na to. So magkakaroon pa tayo ng problema kung saan tayo hahanap niyan. So huwag na nating galawin yan. Gawin na lang natin, linisin natin yan gamit yung ating flamingo mga boss. So ito yung ating flamingo brake cleaner. So i-brushin muna natin to mga boss. Tanggalin muna natin yung mga dumi. So bakit ba i-stack yan mga boss? So ito muna, bakit nagkakaroon ng stack up dyan sa ating brake pad o sa ating braking system sa harapan? So ito yung dahilan mga boss. Pag once na hindi natin i-maintain yung pagkakaroon ng lubricant dito o ng grasa sa part na yan, nagkakaroon ng puti-puti dito mga boss, o yung parang kalawang nya. So yan, so tumitigas tong part na to na dapat naglalaro. So ganito dapat yan mga boss. So dapat naglalaro yan, nagaganyan yan mga boss. So pag once na nagkaroon na ng puti-puti yan o yung parang kalawang ng kanyang bakal mga boss, ay pag-i-stack up na siya. So hindi na siya gagalaw. So hindi na siya gagalaw ng ganyan mga boss. So pag nag-stack siya ng ganyan, so ibig sabihin naipit na yung ating disc plate mga boss, dahil hindi na siya gumalaw. So diyan nagkakaroon ng stack up mga boss. So dapat ay nami-maintain natin yung pagkakaroon ng lubricant nito o ng grasa sa part na to mga boss, para maiwasan natin yung pagka-stack up ng ating brake. So pati ito mga boss ay linisin natin tong part na to. So yan. At syempre ang pinakadelikadong mangyari dyan mga boss ay yung pwedeng mag-stack up yung ating brake sa kalagitnaan ng ating biyahe mga boss. So kung nasa gitna tayo ng kalsada na marami tayong mga kasama mga boss, ay pwede tayo talaga madisgrasya. So yung biglang pagka full brake ng ating motor, so pwede tayong tumilapon mga boss, lalong lalo na nasa harapan yung ating brake na maglalak. So titilapon ka talaga dyan mga boss, lalo na kung mabilis yung takbo mo. So yan yung pinakadelikado kapag once na hindi natin na-maintain yung kalinisan o lubrication na itong part na to mga boss ng ating brake. So yan. So dito gumamit lang tayo ng lumang toothbrush para linisin o tanggalin yung ating mga alikabok dito sa part na to. So eto na, gagamit na tayo ng ating flamingo. So ayan, so bagong bago to flamingo. So ilalagay natin mga boss sa description link yung link niya itong flamingo mga boss, flamingo brake cleaner, para may direct kayo dun sa seller na pinagbilhan natin ito mga boss. So
So napansin natin dito mga boss, mabilis natutuyo yung ano, yung kanyang pagkakabasa. So gamit tayo ng basahan mga boss. Punasan natin. So siguraduhin natin mga boss na yung mga langis-langis o tumi na nandyan mga boss ay matatanggal natin. So ito yung nasa loob na ito. Pasukan natin ng ating basahan para yung brake cleaner mga boss na nandun sa loob mailabas natin o malinis natin mga boss. Itong nasa taas mga boss, ganun din. Okay. So pag nagawa na natin yan mga boss, nalinis na natin yan, eto naman mga boss, itong part na to. So yan. So tanggalin natin yung lumang grasa dito mga boss. So yan, okay. So okay na tayo dito sa part na to mga boss. So dito naman tayo sa ating pinaka brake pad. So yan. So kiskisin lang natin para matanggal yung mga dumi na nakakapit dyan. So syempre gagamitan din natin yan ng ating brake cleaner mga boss. So yan. So okay talaga mga boss pag stock yung ating ginagamit o yung ating brake pad dahil talagang tumatagal siya. Hindi siya katulad ng mga replacement mga boss na mga ilang buwan lang makikita nating pudpud na yung ating brake pad. So ito 2 taon at 2 months mga boss ay okay pa rin yung ating brake pad. So yan. So bugahan lang natin ito mga boss. Kiskisin uli natin. So siguraduhin natin mga boss na okay na yung ating brake pad. So wala na yung mga alik-alikabok dyan o langis-langis mga boss. So yan. So linisan na lang natin o punasan natin mga boss ng tuyong basahan mga boss. So yan, okay na. So namula uli yung ating yung ating brake pad. So parang namula-mula uli siya. So ito pa mga boss yung isa. So okay na yung isa natin. At ito ay yung pinaka-kapares niya mga boss. So sunod mga boss, dito naman tayo sa ating disc brake. So bugahan natin to mga boss ng ating brake cleaner. So para matanggal yung dumi o alikabok
grasa na nakakapit dito mga boss sa ating disc plate. So balik lang natin to. So ito, tulak muna natin to mga boss. So yan. So nakadulo na siya. Ang gagawin natin yan mga boss ay gagamit na tayo na itong ating top 1 mga boss na grasa. Ito yung dapat nating lagyan dito mga boss. So lagyan natin to, yung part na to. So lubricate natin to mga boss. Yan ang napakahalaga mga boss pagdating dito sa part na to ng ating brake sa harapan. So kailangan ay nalulubricate natin mga boss, o napapanatili nating madulas tong part na to para naglalaro ng maayos yung ating braking system dito sa unahan. Kalimutan na lalagyan tong part na yan. So sunod, eto. So lagyan din natin yan. So kailangan mga boss, tamang tama lang yung ilalagay natin dyan para hindi mahihirapan na maglaro yung ating cylinder. Etong cylinder na to dito sa part na to mga boss. So balik lang natin dito. So may isa pa palang part mga boss na kailangan natin linisin to. Ito, itong ano na to. Itong guide na to mga boss. So yan. So bugaan uli natin to. So nakalimutan natin linisin tong part na to mga boss. So okay, pag okay na yan mga boss. So ang pagbalik nito, ganoon pa rin. Etong part na to mga boss ay nasa likod. So nakaganyan yan dito. So yan. Okay, so pag okay na yan mga boss. So balik na natin to dito. So yan. Okay. So dapat naglalaro yan mga boss. So dapat ganyan yan mga boss. So dapat maganda yung play niyan. Okay? So yan, dahil okay na yan mga boss, ay balik na natin yung ating brake pad dito sa ilalim. So check natin mga boss. Dito sa part na to, syempre alam na natin kung saan yung pinaka nasa likod dito sa part ng cylinder. So dahil nakabakat na yung cylinder natin dyan. Pero kung titingnan natin mga boss, so yan, halos magkaparehas lang talaga siya. Yan o, halos magkaparehas siya, o magkaparehas talaga. So dito lang ay nare-recognize na natin kung saan yung para dito sa likod na to, para sa cylinder. So lagay natin to, lagyan natin tong part na to dito. Saka natin ngayon ilalagay yung ating guide dito sa ilalim mga boss. So yan, para hindi siya malaglag. So yan, sisunod naman natin yung isa pa mga boss, yung isa pa nating brake pad. So yan, so tulak lang natin to hanggang sa mag-lock siya dito sa ilalim. So may thread yan mga boss. So yan, pag okay na yan mga boss, sunod ay ibabalik na natin yung ating gulong. So ito, so dito nalinis na rin natin to, yung ating disc plate. So angat lang natin. So balik lang uli natin to, yung kaninang nalaglag, yung bushing natin. So kasunod niyan, yung ating ito, ehe. Yung ating ehe mga boss. So linisan lang natin.
So pasok natin dito. Angat natin to mga boss para sumakto yung ating ihi dun sa ating cylinder o yung pagpapasukan nito. Okay. So tulak lang natin mga boss. So dahan-dahan at hanggang sa sumakto siya dito sa kabila. So yan, okay na. So sunod ay ibalik natin tong ating lock, yung ating nut dito sa likod. So yan. Sabay kasunod yan mga boss ay ilalak na natin siya gamit itong ating 14mm. So yan, 14mm. At kontrahin natin dito sa likod mga boss ng ito, yung ating 19mm mga boss. Okay. So pag okay na yan mga boss, ilak na natin to. Gagamit tayo ng 8. So ito yung kaninang ginamit natin, 8. So okay na. So okay na yan mga boss. So try natin mga boss. Pagulungin, pakita ko sa inyo. So yan.